Broadcast Sports, the #1 independent sports voice of the Philippines. Alright, magandang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Ako po si Pao Salud and today we have an exclusive interview with none other than our prospect, ang undefeated knockout artist from Zamboanga, from the Philippines, Weljan Mindoro. Meron po siyang paparating na malaking laban. Ito po ang laban niya kay Carlos Ocampo sa darating pong August 29 sa Los Angeles, California. Ipapalabas sa Pro Box TV. Naku, matindi-tinding laban na ito. Kaya kailangan makumusta natin si Weljan Mindoro. Weljan, ano ba? Magandang araw, tanghali, gabi sa iyo dyan. Gabi na po dito, Sir Pao. Gabi na po dito. Gabi dyan, stateside. Saan ka ba mismo sa state na nandoon ngayon? Ngayon, nandito ako sa Florida ngayon, sa US Florida. Sa Pro Box TV. Nandito Florida. Pro Box TV, that has been your home. Ito yung parang naging tahanan mo. Parang mga laban mo lahat. Pro Box TV dyan sa Amerika. Bago tayo Weljan, mag-usap tungkol sa laban mo. Kumustahin muna kita. Kumusta ang buhay stateside? Ito, buhay ko dito. Training lang, parang nasa kulungan lang din. Hindi, joke lang. Dito lang, Sir Pao, dito lang talaga yung focus na ako dito talaga sa training, pagkatapos training, punta ng Descuarto. Ganun lang talaga yung ano ko dito. Pero okay naman, buhay ko dito. Hindi, ganyan talaga para sa kinabukasan. Pero siguro may mga kaibigan ka ba na o kakilala kasi dito sa Pilipinas, alam mo naman, pag sinabi, nasa Amerika, nasa Florida ka pa, napakaganda ng Florida. Hayahay na ang buhay. Yung pala training, pahinga. Ano ba talaga ang tunay na nangyayari aside from that? Wala ka bang bakasyon? Nakapamasyal ka pa naman ba? Ako, pasyal naman din ako dito sa pinsan ko dito. Sa Orlando. Nasa Orlando sila. Nice. Ano ang so far? Siyempre, may break ka naman, Pero ngayon, sigurado walang pasyal kasi nagtitraining ka. Pero ano ang pinakamaganda na hindi mo makalimutan na puntahan na so far dyan sa Florida or sa Orlando, sa Amerika? Yung pinakaganda ko napuntahan sa Miami talaga. Sa Miami? Kami doon sa auntie ko. Miami. Pagkatapos laban ko. Wow. Miami, maraming maganda. O maganda yung lugar. Maganda naman din doon. Maraming sexy kasi Miami, diba, sa Pilipinas? Okay. Siguro marami talaga. Okay. Anyway, Weljan Mindoro, isa ka sa, kumbaga, dalawa lang yata kayong kilala ko na malaking boksingero sa Pilipinas. Isa si Yumir Marshall, ikaw ang undefeated knockout artist. Lahat ng laban mo sa Amerika, kumusta ang transition mo from lumalabang ka sa Pilipinas, ngayon puros Amerika na yung laban? Mas mahirap ba yung mga laban dyan sa Amerika? Talagang mahirap din talaga dito sa Amerika kasi puro talaga yung mga kalaban, tapos mga ka-sparring din dito, training, yun talaga sir. Sa ano ko lumalaban, di ba? 160? 160 po ako lumalaban. Matitindi talaga yung mga kalaban mo dyan. Yung Carlos Ocampo, matindi yan. Ito, sa laban na ito, gaano katagal ka na sa Amerika nagstay for this fight? Yun, siguro, April kasi ako dumating dito, sir. April 8, tapos ngayon, ano na ba yan? 3 buwan. 3 buwan. Kasi April 8, pinalaban na agad ako sa June 5. Tapos ngayon, nalaban ako sa August 29. April, May, June, July, 3 buwan, August. Okay, so diyan ka na lahat. Ang nagpo-promote sa'yo, Pro Box TV. Pro Box TV din. Okay. So, syempre, inaasam naman ng lahat ng tao na lumaban sa isang malaking laban. After mo lumaban dito sa mga kalaban mo na matindi rin, kailan mo nalaman na ang makakalaban mo ay isang Carlos Ocampo? Matindi to. Yung pagkatapos laban ko, tapos mga 2 weeks or 3 weeks ata yun.
hindi ako nalaman na yan ang makalaban ko, si Carlos Ocampo. Sinabi din sa manager ko at sa promoter ko, coach ko. Yan yung posible na makalaban ko ngayong August 29. Ako, kilala ko tong Carlos Ocampo. Napanood ko yung laban nito kay Team Zoo at saka ibang mga laban niya. Nung una mong nalaban na, oh my God, ibang level na tong laban ko, anong naramdaman mo? Naramdaman ko, ganito talaga, kailangan talaga na, exciting din ako sa laban. Tapos, iniisip ko din na, kaya dapat, na laban na to, kaya ko lampasan na manalo. So, nung unang nalaban mo na si Carlos Ocampo na ang makakalaban mo, anong ginawa mo? Pinanood mo ba siya? Anong nag-usap ba kayo kagad ng training team mo? Ano pa muna, yung sinit nila sa akin, sa mga boss, sa manager ko, tapos, yun, pinanood ko muna yung mga laban niya. Hindi ito basta-basta pala kasi lumalaban pala to sa mga, may mga pangalan. World title, oh. Kaya ni Tenso, ni Spain, tapos ni Pundora. May mga pangalan talaga, hindi din basta-basta na kalaban. Oo, pati si na Callum Walsh. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, ano sa tingin mo, anong klaseng boksingero ba to si Carlos Ocampo itong mga kalaban mo? Talagang talaga na boxer na talagang may lakas, tapos talaga matapang din, tapos hindi talaga basta-basta na kalaban ngayon sa akin. Pero basta sa kanya talaga siya, matapang. Ito syempre medyo personal na question. Syempre sa tingin ko ito yung pinakamatinding makakalaban mo sa karera mo. Sa tingin ko based on your record, medyo may halo bang nervyos or kaba? Meron naman. Ganun talaga, hindi talaga yung mawawala. Pero pag tinihinga, sikapan lang muna yan sa laban. Ano talaga? Well, dyan pa, paano mo pag nervous kinakaba ka, anong ginagawa mo? Ano lang, inaano ko lang talaga yung sarili ko na kaya ko to. Ano lang talaga. Tapos dasal sa Panginoon. Iyan ang importante, dasal. Dasal sa Panginoon. Well, dyan, bigyan kita ng lakas ng loob dito. Alam mo, ikaw ay boxing prospect, kilala ka din, napakalakas mo sa muntok. This may give you parang, uy, kaya ko to. Kasi every time na nagle-level up siya ng laban, kay Callum Walsh, kay Team Zoo, yung kay Fondora, pati kay Errol Spence, hindi siya pinapalad eh. Sa tingin ko, level up ka rin na kalaban. At tingin ko, ikaw ang sunod na sisikat. Does that give you motivation na, teka, tuwing matindi kalaban niya, nahihirapan siya eh? Oo. Kasi yung mga kalaban din kasi niya, hindi din basta-basta eh. Talagang mga talaga, malalakas din. Pero sa akin ngayon, na laban talaga namin, talagang bakbakan talaga yan kasi marami din manuntok eh, si Carlos. Talagang, so expected ko, baksakan ang mangyayari. Siguro. Pero pagdasal natin sa Panginoon talaga na mangyari sa laban. Pero sikapan ko talaga na manalo kasi opportunity na sa akin eh, na binigay sa Panginoon ngayon na laban. Kasi kung manalo ako niyan, expect ko talaga na talagang marami na talaga niyan, ako sa ranking. Baka bigla ako magbaba sa ranking. Sigurado. Pag nanalo ka dito, marami na rin maghahamon sa'yo. Ngayon pa lang, marami na tumitingin sa'yo sa ganda ng mga highlights mo sa laban mo eh. Ayan, mo, ang daming mga naghahanap sa'yo ngayon. So, itong, teka nga pala, ba't ko pa ba tinanong kung knockout? Lahat ng laban mo, knockout eh. Diba? Lahat ng laban mo, knockout. Isa lang ang hindi knockout. Bakit nga pala hindi mo na knockout yung huling kalaban mo? Talagang iniisip ko kasi noon, Sir Paul, kung makuha ko siya sa first round to hanggang 4 rounds. Kasi alam ko na kasi na talagang matibay talaga si Espadas. Kasi pinapanood ko talaga yung laban niya. Lahat pinanood ko, hanggang last laban niya pinanood ko din. Talagang matibay talaga. Pinanood ko. Ngayon, iniisip ko pag hindi ko siya makuha sa 4 rounds or
first round to 4 rounds or 5 rounds, mag-iiba kayo ako yung style. Yun na. Pag pagsabit ng 5 rounds, yun na, nag-iiba na ako, nag-ano na lang ako, nagre-relax. Tapos, bigla labas, suntok labas, gano'n, takbo. Kasi, pag pinipilit ko pa, baka, kasi talagang matibay. Yun, ako, ibang style lang ako muna. Kasi, alam ko talaga sa sarili ko na matibay talaga. Tapos, verinsado na talaga yung niya. Okay. Okay, maganda rin yun kasi at least yung nasubukan yung yung condition mo, umabot ka ng round number 8. Alam mo, tinitingnan ko tong record mo sa BoxRec. 17 wins, 16 knockouts, and inisa-isa ko yung mga kalaban mo. Parang lahat early rounds mo napapabaksak. Sa tingin mo ba kaya mong pabaksakin si Carlos Ocampo or ito ba target? Early rounds na agad, bakbakin na agad? Kasi sa Panginoon talaga yung nakakalam niya sa laban ko ngayon. Hindi lang ako mag-expect na makukuha ko. Basta ibigay ko yung laban ko na bis talaga sa laban yung Campo ngayon. Nalatik ko gusto din eh. Well, Jan, itong kalaban mo, tinignan ko rin yung record, 26 knockout out of 38. Alam namin na malakas ka sumuntok. Pero ikaw ba sa laban mo, ikaw ba ay nakatanggap na ng sa tingin mong, parang nasaktan ako dito, parang medyo nahilo ko dito. So far, kasi ikaw ang nanununtok madalas eh. Handa ka ba? Nakatikim din ako yung lumaban ako sa Dubai. Sa Australiano. Nag-rookie din ako noon. Pero hindi ko, iniisip ko talaga na kailangan ko na manalo. Wait, sir, pwede ba off muna, sir? Okay. Sige, no problem. Okay. Tuloy natin ang usapan. May tumawag kay William Mindoro. Kala ko sabi mo Canelo Alvarez tumawag sa'yo eh. Coach pala. Nawala tuloy ako. But anyway, yung sinasabi ko, yung kalaban mo na si Carlos Ocampo, matindi din manuntok. Sabi mo nga nakatanggap ka ng matindi ring nasuntok dito kay Camilleri, no, sa Australia, na naging kaibigan mo rin yata no, nagdakas pa. Mabait talaga, mabait yan. Umusta niya sa akin palagi. Nung kilala mo ba tong Carlos Ocampo personally? Nakita mo na siya? Hindi pa po. Hindi pa. Hindi ko nakita si personal. Okay. So syempre first time na high level dito sa camp mo na to, sino-sino yung training team mo? Yung composition ng mga tao na tumutulong sa iyo sa training dito. Nandito tumutulong naman dito yung yung si Coach Mark, Coach ni Berlanga din. Coach ni Berlanga yun dito. Tapos nandito na sa Berlanga, yun. Tapos yung coach din ko dito, dalawa kasing coach ko dito ngayon eh. Si Coach Mark, Coach Ray, yung kapatid niya. Tapos sinutulungan din ako ni Berlanga dito ng partner. Berlanga? Si Edgar Berlanga? Yes, Edgar Berlanga. Magkasabay. Wow. Dito, yun. Tutulungan lang ako dito na paano mag-sit up, ganito, ganyan. So, salamat din ako. Tinutulungan tayo. Mga malalakas sumuntok, Edgar Berlanga. Hindi naman kayo nagkakaseryosohan minsan, nagpaparamdaman ng suntok? Hindi naman. Hindi naman. Malakas sumuntok yan eh. Yung Coach Mark and Ray, Pilipino ba to? Hindi po, Puerto Rico lang din sila. Puerto Rican ang mga coach mo? Wala kang coach na Filipino ngayon? Wala po. Okay. Siyempre tinatanong ng karamihan kasi nga ang Pilipino laging tinatanong sa condition, so meron ba tumutulong sa iyo sa mga nutritionist, conditioning? Meron lang din dito. Si Coach Jade, yun. Tumutulong sa akin dito. Conditioning. Tapos sa mga pagkain, naman yung pagkain dito. Naka-ready na din. Na-ready na rin. May Para sigurado maayos. Maganda ng mga na dito, mga pagkain. Talagang pang nutritionist talaga. Panglaban talaga. Hindi mo naman namimiss yung mga lutong Pinoy. May mga lutong Pinoy naman diyan. Meron mga lutong Pinoy dito pero malayo. Pero namimiss talaga yung lutong Pinoy. Yan talaga. Lalo na yung magkakamiss din talaga yung lutong Pinoy. Ano yung namimiss mo? Anong luto? Namimiss yung mga tinola, ganun ba?
Tinong manok, tinong bulalo, or mga gulay dyan. Okay. Miss din. Kailangan pagkatapos ng laban mo, lalo na pag panalo ka, may magluto ng tinolang manok. Yung parang Pinoy na Pinoy. Oo, ganyan ako. Okay. Anyway, curious ako sa sparring mo or sa training mo kay Berlanga. Kwento mo nga kami yung pwede mong ikwento tungkol sa experience mo training with Edgar Berlanga. Si Del Belanga, yung na-partner, ano lang kami, distance lang, partner play, ganun lang. Parang, ano lang, na laro-laro lang din. Footwork, distance, ganito. Talagang, maiba talaga si Berlanga kasi malaki pa sa akin. Malaki pa sa'yo. Iba talaga yung ano sa kanila. Yung parang impact pag sila yung kaharap talaga. Parang, exciting ka kasi parang, ano ba, matuto ka sa kanila kasi iba yung level din talaga nila eh. Ano yun? Alam mo, isang division lang pataas sa'yo yun. Isang division lang. Pero talaga, nagsisikap naman tayo na matuto na i-improve yung skill natin. Yung skill ko. Nagsisikap pa rin. Pero nag-uusap kayo, nagkukwento kayo ni Edgar Berlanga? Hindi kami masyado kasi si Berlanga kasi ngayon focus din sa training, laban niya. Kasi may laban siya darating eh. Wala naman siyang sa'yo na sabi na tip or ganito gawin mo? Meron? Ano lang, kunti lang, ganun. Ano lang talaga, yung job lang, ganyan. Okay. Yung nag-sparring ako last, well, John, yan. Kasi may sparring kasi ako dito, yung Martes. Si Hernandez, katimbang ko din yan, middleweight. Undefeated din. 10 wins, 9 KO, knockout artist din. Siguro, nakakaalam ko lang nun kasi parang sabi ni Coach Mark sa akin, baka na number 1 din sa world, number 1 sa WBA, tapos WBO ata number 1, halos may sa bill si Hernandez. Galing. So aside from Edgar Berlanga at saka yung mga prospect, meron ka ba mga sikat na naka-training dyan? Meron din dito yung nakalaban ni Pitbull Venezuela, sino? Yung nakalaban ni Pitbull, nag-draw sila. Tapos nag-draw sila si Lamont Roach? Oo, Lamont Roach, nandito din training. Wow, okay. Madami, iba't iba pag nakasalamula mo, mga high level, mga sikat. Pero Jan, alam mo bilang isang Pilipino tayo, bihira sa atin yung mga katulad na Lamont Roach, na Edgar Berlanga na yung loud, no? Maraming sabi na magaling mag-market. Kasi tayo medyo humble, kagaya mo humble. Pero ikaw, marunong ka na ba? Kasi sa Amerika ka na, baka Amerikano ka na. Hindi nagsasalita. Hindi pa, nagpa-practice pa lang ng English. Hindi mo naman kailangan mag-English kung ikaw ba, yung style mo sa kasi si Ocampo, hindi ko alam kung magsasalita yan. Darating ang panahon, baka makaharap ka ng trash talker. Handa ka ba doon na makipagsagutan o ano ba na? Okay lang, bahala mag-transtalk sila sa akin. Pag doon na ako sa laban, sa taas ng ring lang ako. Patahimigin mo na suntok. Doon lang sa akin. Bali na sila mag-transtalk sa akin, pasa sa akin. Sa taas ng ring lang ako. Pero ang tagal mo na dyan, siguro ang galing-galing mo na sa English. Sample tayo? Kunti ang English ko. Mamaya, bigyan kita. Abangan natin yung mensahe mo kay Edgar tuloy, dito sa kalaban mo kay Carlos Ocampo. Curious lang din ako dito, syempre, matagal ka na nagte-training dyan, at ikaw ay parang taga dyan no? Expected natin na dyan na talaga lahat ng laban mo. Ngayong lalabang ka na kay Carlos Ocampo, parang alam mo na importante itong laban na ito. Anong motivation mo, inspiration mo dito sa laban na ito? Kasi, sabi mo nga, ito na yung turning point eh. Ito na yung malaking hagdan bigla dun sa taas. Ganun mo ba kinukonsider itong laban na to? Yung ko talaga dito, talagang inspiration ko talaga dito, yung pamilya ko. Kasi may asawa na ako at anak ko. Tapos yung motivation ko talaga, yung
sa bata pa talaga ako na grabing hirap talaga. Yun, talaga yung parang nagbigay ng lakas sa akin na gusto kong magsikap talaga lalo sa boxing. Mm. Mm. Alam mo, well dyan, magbubuka akong matanda dito pero nung sa Bacoor pa lang, napapanood na kita do sa, Oo, ano kayo, sa farm. simula sa farm. Di ba? Parang Oo. ang liit mo pa nun eh. Oh, Ah, Mr. Pao, ano pa lang ako, 147 yung habanan ko nun. Oo, parang mas malaki pa ako sa'yo nun. Ngayon, grabe na yung nilaki mo, grabe na yung in-improve mo. At pag nanalo ka dito sa laban na to, well dyan, hindi lang panalo makukuha mo. Talagang maaring magbago ang buhay mo kasi makakatalo ka ng isang dekalidad. Yan ang sabi nga nila, well dyan, malakas ka, magaling ka, pero para maging legendary ka, kailangan talunin mo ang isang legendary gaya ni Carlos Ocampo. Um, so yung team mo has been training for this. Meron bang yung mga kasamahan mo dyan, yung mga manager mo, kilala natin sila Jerry, yung mga keyboards team. Nandiyan ba sila? Pupunta ba sila? Kasi malapit na rin, isang buwan na eh. Pupunta naman yung mga manager ko sila. Yung manager ko, manager ko ngayon si Attorney Maiden Bersilango, yung anak ng manager ko dati, si Orlando Bersilango at saka si Jerry Balmis. Pupunta naman sila dito ngayong August din sa laban ko. Tapos, Oo, importante yan. suporta naman sila sa akin palagi. Okay. Pero sa isang boxing prospect ngayong nandiyan ka na, ikaw ba ngayong malapit ka na, ano ba ang pinaka-goal mo sa boxing aside from being a world champion? Meron ka na bang na-envision sa sarili mo? Bata ka pa rin 26 years old. Anong na-envision mo sa sarili mo at the end of the day na makuha sa iyong karera sa boxing? Pag talaga ito lang yung kung yung goal ko talaga na makapag mag-world champion, makapag-ipon, talaga yung ko, makapag-imbis na yung ko dito sa boxing. Totoo ba sinasabi ng ibang tao na pag sa Amerika na lumalabang kahit anong klase ng laban malaki kita? Din yan, depende lang din yan kung sa offer. Kaya sa akin dito, maganda namang offer din nila sa akin dito sa Probox. Yeah. Alam mo, pag naipanala mo yung kay Ocampo, mas sa tingin ko, mga 10 times na mas magiging better yung iyong karera at saka yung pera. Makakapabili ka na ng mga kung anong gusto mo. Well, Jan, siguro a few more na lang and alam ko, 8:30 na dyan and syempre magte-training ka pa bukas. May mga schedule na ba na commitment ka sa Probox TV? Meron ba kayong parang press con, weigh-in, kung saan gaganapin or appearance? Meron bang nasabi na sa'yo? Kaya wala pang nasabi sa akin na ganun. Pero nagsabi na sa akin yung coach ko, baka sa August 10, baka pupunta na kami doon sa sa Los Angeles, California. Doon na kami tuloy na mag-training, sparring, ganun. So pupunta na kayo doon. Tapos ito, sabi mo hindi pa kayo nagkita ni Carlos Ocampo. Meron ka bang mensahe kay Carlos Ocampo? Mensahe ko lang ni Ocampo sa kalaban ko. Talagang kung talaga kami, magharap na kami sa taas ng ring. Isa lang masasabi ko na ibigay ko talaga yung big na laban talaga para sa kanya din. Talagang laban talaga. Talaga yung ko sa kanya. Gusto mong i-message mismo sa kanya, try naman natin yung English mo. Para kay Carlos, para baka sabihin ni Carlos pag in-interpret ko, iba eh. Ikaw, what's your message to Carlos Ocampo in English, if you can? Yun talaga yung masabi ko, sir. Maano pa tayo sa Inglesan eh. Ay, baka pagdating mo doon, bro, then itatanong sa'yo. Pag-practice na natin, kasi sigurado magkaka-presscon ka doon sa California. Tatanungin kita, well, John Mindoro, how was training camp? Gaganunin ka. And what is your expectation for this fight against Carlos Ocampo? Expectation the Campo. No, wala talaga tayo, sir. Mahina tayo, sir. Tawagan mo ako, bibigyan kita ng linyahan para kasi alam mo naman sa mga press con, minsan pare-paras lang naman tanong dyan.
How's your camp? Who's helping you? What's your message to your opponent? What's your prediction? Well, Yes. speaking of that, last na lang, anong prediction mo sa laban mo? Ulitin mo nga, sir. Pwede pa ulit, sir. Last na lang. Ako, sagutin mo to o hindi, pero kailangan itanong minsan ng mga journalist eh. Anong prediction mo sa laban mo? Prediction ko sa laban to, talagang, ano talaga to, bagbakan, talagang may matutumba talaga sa laban na to. Yan. Yan ang makikita mo sa lahat ng content creator bukas. Talaga, Sige, last. talagang meron talaga matutumba, pero talagang sikapan ko talaga. Pero hindi ako nagtumba, kung siya, basta ako, talaga yun. Sikapan Well, dyan ko siguro, talaga. mas okay na yan. Mas okay na yung tumba siya, tumba ka, kaysa yung parang magsisi ka dahil hindi mo binigay lahat. 'Di ba? Yung parang ano kasi opportunity na ito. Ngayon hingi tayo no. Basta, Sige. yun lang talaga yung ano ko sa kanya na laban talaga to. Ito na to, ito na yun eh. Inahintay namin sa team din namin eh. Lalo na sa promoter ko ngayon dito sa Probox, si Daniel Rubin. Siya yung nag-match sa akin dito. Talagang ito talaga inantay din namin sa Team Keyboards, sa mga manager ko na laban. Umaangat yung ano ba, yung mga fight ko. Right. Ito na magpapatunay na ikaw ay legit na prospect at world caliber. Itong laban sa Carlos Ocampo. Hingi tayo ng suporta sa mga Filipino fans. Kausapin mo ang mga fans ng boxing sa Pilipinas na suportahan ka sa laban mo. Hello po sa mga fans ko dyan sa boxing. Sana suportahan niyo po ako sa laban ko ngayong August 29, sa laban ko ngayon ni Carlos Ocampo. Sana po mga idol, suportahan niyo po ako. Ano po, sir? Okay. And syempre, yung mga papasalamatan mo, yung mga tao na nasa paligid sa'yo at mga gusto mong batiin personally, ito na yung pagkakataon mo. Pasalamat ako sa Panginoon. Pasalamat din ako sa mga manager ko na sina Attorney Maiden Bersolango, at Orlando Bersolango, at Jerry Balmis. Siyempre, sa promoter ko ngayon dito na si Daniel Rubin. Sa mga coach ko dito, sa tumutulong sa akin dito, si Jade at Mark, si Coach Ray. Maraming salamat po sa inyo. Lalo na sa auntie ko dito, na si Ate Mary Joy, na dito sa Florida, na palagi tumutulong sa akin dito. Talagang inalagaan din niya ako dito. Yun lang din, sir. Salamat. Salamat. Thank you so much. Kaya baka may nakalimutan ka pa, baka may magtampo. Sure ka? Si Auntie magluluto yan ng Pilipino pagkatapos ng laban mo. Salamat well dyan and ano yung kita siguro po. Salamat din kay Sir Pao na nagkataon sa pag-live interview. Thank you, Sir Pao. Maraming salamat din. Hanggang sa maging world champion ka, sa tingin ko magiging world champion ka, naniniwala ako sa lakas mo. Unahan mo lang si Carlos Ocampo. Babaksak yan. Yes, sir. Yan talaga. Sa tingin ko mga ilang rounds pala yon? 12, 10 na lang. Siguro. Hindi, yung laban nyo, 10 rounds? Siguro 10 rounds, basta ano lang, sir. Baka... Pero sa tingin ko mga mid-rounds, papabaksakin mo na yan. Yes, sir. I pray for it. Salamat. Salamat, well, sir. Thank you so much. Yan talaga. Salamat. Diyan ka lang sandali. Tanggalin ko yung recording and then magpapasalamat lang ako off the record. Thank you very much, Weljan Mindoro. Sa lahat po ng mga nanonood dito, supportahan po natin si Weljan Mindoro. Sabi ng manager mo, Probox TV papalabas. Dati libre ito sa YouTube. Meron na daw konting subscription if I'm not mistaken. Pero Probox TV, support Weljan Mindoro against Carlos Ocampo in his biggest fight in his career. Pag nanalo siya dito, world title, world eliminator is up next. Lahat matitindi na after this. Weljan Mindoro, salamat. And please comment your good luck to Weljan Mindoro.